Teka, aayos lang ako ng upo, mga my dear. Teka, gusto ko mag-Indian sit today. Teka, itataas ko lang yung aking sword. Ayan. Hello, my dear Capricorn. Hello, 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 my dear Capricorn. Kumusta ka, my dear Capricorn? Second half of October, my dear, second half. This is from October 16, my dear, hanggang sa katapusan, and this is a general reading. Reminder para dun sa mga hindi pa rin nakakaintindi hanggang ngayon, para dun sa mga baguhan, na ang gagawin po natin ngayon ay general reading. Napakahinhin ko today, no? Napaka-lambing, napakabait. Okay, so ang gagawin natin ngayon, mga my dear Capricorn, ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear Capricorn, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Ay! May pabulong. Okay. So, my dear Capricorn, okay. Hindi ganun kataas yung energy ko, my dear. Kaya ganito ako magsalita. Medyo marami tayong pinagdaanan kahapon. Dumaan tayo sa mga humps, mga sharp curves, mga ups and downs, mga ganyan. Okay, ganun na nangyari kahapon. Kaya pagising ko ngayon, parang hindi ko alam kung saan ako kukuha ng energy. Kasi parang ang aking kaluluwa ay naiwan doon sa journey ko kahapon. Sa pinagdaanan ko kahapon, my dear. Okay. Hindi ko ba alam kung dahil ba sa pinagdaanan ko kahapon o dahil pagbukas ko ng wallet ko ngayong umaga, wala nang laman dahil ibinayad ko na lahat kahapon. Ba, posibleng both, di ba? Posibleng both, my dear Capricorn. Yung pinagdaanan ko kahapon, yung mga ups and downs, yung mga sharp curves, turns, at saka syempre yung pagbabayad sa mga bayarin, okay? So, I think it's just a mixed emotion, di ba? It's a mixed emotion, okay? So, let's go na tayo, my dear Capricorn. Tingnan na natin, my dear Capricorn, what is going on? And I say, hey, ay. Okay, my dear Capricorn, pyramid spread tayo. Tingnan natin kung anong overall energy mo. Second half of October, my dear Capricorn. Ayan, medyo napapachika ako sa inyo ng very, very slight. Okay, cut na natin to into 3, my dear. Tingnan natin what is happening on your second half of October. Pyramid spread tayo, mga my dear. Mag-umpisa tayo sa isang card, dalawang card, tatlong card, and of course, last but not the least, last na yun. Ay, hindi. May bottom deck of the card pa kasi. No, pinaka-last na row is 4. Okay? May bottom deck of the card pa tayo, which is the hidden message or additional message. Okay? Let's go na tayo, my dear. Ang dami kong sinasabi. Overall energy, my dear Capricorn, ang daming gusto mag-flip na card. Okay? We have here the Queen of Sword. Okay. Ang nakukuha ko sa kanya na energy is magsalita ka. Magpaliwanag ka. Okay? So, ang eksena, my dear, ng second half of October, my dear, is more on giving a second chance. Yun ang nakukuha ko. Second chance na parang marinig yung side ng isang tao or kwento ng isang tao. So, expected na, my dear Capricorn, na may ganun na eksena, no? Na parang willing ka or meron kang parang nararamdaman, my dear, na energy na gusto kong marinig yung side mo. Parang this time, my dear, parang hindi ka one-sided na energy, no? Posible, my dear, na baka meron mga tao, my dear Capricorn, sa second half of October na parang meron sila sasabihin sa'yo na something, pero hindi ka kaagad maniniwala. Kasi mas parang ramdam mo na kailangan mong mapakinggan yung side ng kabila. Or pwede naman din, my dear, na if just in case meron mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa'yo, my dear, you are willing, ikaw ay, willing ba na mapakinggan yung side niya. Okay, parang binibigyan mo ng chance na magpaliwanag. Kumbaga sa korte,
Paliwanag mo yung sarili mo, idepensa mo yung sarili mo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero, meron sumisilip na isa pang energy, my dear, na parang second attempt na gawin yung mga bagay na posibleng gusto mong gawin. Okay? Baka nung mga nakaraang buwan or nung mga nakaraang weeks, hindi mo siya nagawa kasi masyadong marami kang activities. Okay? And second half of October is more on parang trying to do that thing again, na subukan na gawin siya. Posible, may dear, baka meron din mga gamit or meron mga aayusin or meron mga lilinisin na baka hindi mo naharap, 'di ba? Nitong mga nakaraang araw or mga nakaraang linggo, my dear Capricorn, na sa second half of October, doon mo siya susubukang asikasuhin. Okay? So, yun ang nakukuha ko sa overall energy. Okay? Kunin na natin, my dear, yung dalawang cards na kasama ng ating Queen of Swords. Ano ba? Ng ating Queen of Swords, dalawang card na kasama ng ating... Dami ko kasing sinabi, ayan tuloy. Nagkakandalito-lito na. Okay, let's go tayo, my dear. 2 cards. We have here the 9 of Cups. Yes, my dear, kino-confirm nito yung isang energy na actually lahat ng energy kino-confirm niya kasi this is the 9 of Cups. Okay? You are there sitting again. Okay? Kasi si Queen of Swords sitting din siya. The 9 of Swords nakaupo din siya. And parang waiting patiently. Diba? Tama ba? Diba? Matyaga mong hinihintay. Okay? Para yun nga, yung energy, my dear, na parang binibigyan mo nga ng second chance, diba? Yun ang nakukuha ko dito na energy. Okay, tingnan natin yung kasama niyang card. Okay. Parang yin at saka yang to eh. Okay, tingnan natin, what is this? The 9 of Pentacles, okay? So, sa energy ng 9 of Pentacles, naramdaman ko dito, my dear, na... you will be enjoying yourself. Okay? Angel number 99. 9 of Cups and the 9 of Pentacles. Okay? So, hindi ko na mapaliwanag dito, my dear, kung anong ibig sabihin ng Angel 999. If you are actually interested, my dear, sa Angel 999, pwede mo naman siya i-search pagkatapos nitong reading natin. Kasi, baka meron ka rin makuhang message doon sa Angel 999 na makatulong din sa'yo, my dear, na may survive mo, my dear, yung second half of October. Balik tayo dito. Dito, my dear, sa energy ng 9 of Pentacles, ang nakukuha ko lang sa kanya is more on receiving something good. Something na magandang energy. Posibleng pera. Posibleng meron ka marireceive, my dear, na pera. Pero ang naramdaman ko lang sa kanya is more on satisfaction. Parang more on clarity, more on linaw. Siguro, my dear, because of ino-open mo yung heart mo or ino-open mo, my dear, yung sarili mo para mapakinggan yung both side na energy. Parang ganun na nakukuha ko dito. So, marami sa inyo, my dear, sa second half of October, ang parang magkakaroon ng clarity. And then, sa pagkakaroon ng clarity or linaw sa mga bagay-bagay, my dear, makakahinga ka. Okay, yun na nakukuha ko lang dito. Okay, parang kang nabunutan ng tinik. Parang nagkaroon din ng confirmation, although wala naman tayo ditong High Priestess or Judgment card. Pero, nararamdaman ko, my dear, yung energy na parang kang nabunutan ng tinik. Okay? Parang kang nabunutan ng tinik, parang once and for all, parang nalinawan yung mga bagay-bagay sa'yo sa second half of October. Yun ang nakukuha ko sa energy nitong dalawang card na to. Okay? Next energy is the 2 of Cups, okay? So, posible, my dear, na related sa energy ng connection, okay? Baka itong binibigyan mo, my dear, ng second chance is energy of connection or energy of relationship. Kaya nga, naramdaman ko kanina, my dear, yung energy na para kang nabunutan ng tinik or nagkaroon ka ng linaw. Kasi, nakabase siguro, my dear, doon sa action ng isang tao, yung magiging desisyon mo. And, posible, my dear, na dahil sa action na ipapakita niya sa second half of October, is makakapag-decide ka na rin, my dear, kung ano talaga yung gagawin mo sa life mo or kung ano yung mga susunod na step mo. Pero so far sa paglabas, my dear, ng ating 2 of Cups, 9 of Cups, papunta sa ating Queen of Swords, I think parang yun nga, binibigyan mo ng second chance na parang patunayan nung tao na yon yung sarili niya.
hindi lang para idepensa yung sarili niya or sabihin yung side niya. I think to prove him, her, she, him, or ano ba? Lalaki man o babae, 'di ba? Mapatunayan yung sarili niya sa'yo, my dear. Kung parang, alam mo yun, parang ang nakukuha ko kasi dito, my dear, is sige, bibigyan pa kita ng second chance para tuparin yung mga sinabi mo. Or para patunayan if deserve ba kita? Parang gano'n na nakukuha ko, my dear, no? So, doon tayo mag-focus, my dear, sa pinaka-conclusion na energy na nasasagap ko, na marami sa inyo, my dear, sa second half of October ang mabubunutan na ng tinig kasi posibleng alam na ninyo, my dear Capricorn, kung ano yung magiging placement mo o yung lugar mo sa isang tao. Posible din, my dear, na mabubunutan ka na ng tinik or makakahinga ka na, my dear, kasi finally malalaman mo na rin yung totoong kwento o yung totoong nangyayari, or finally parang naiintindihan mo na this time kung bakit siya dumating sa buhay mo, ano yung dahilan, bakit kayo nagkita, or bakit niya ginawa yung isang bagay na yon. Para nagkakaroon ka lang dito, my dear, ng clarity. And malaki yung pasasalamat ko, my dear, sa energy ng Queen of Swords, okay? Dito sa card mo, kasi parang kumakalma yung energy mo, no? Hindi ka masyadong aggressive, hindi ka masyadong, alam mo yun, parang kinakalma mo yung sarili mo, and then parang inahayaan mo na lang na mag-flow yung mga bagay-bagay. Kumbaga parang kahit saan naman natin tingnan, ipaliwanag man niya yung sarili niya sa'yo, or gawin man niya yung mga bagay na pinangako niya, or patunayan man niya yung sarili niya sa'yo, still the same, makakagawa ka pa rin ng desisyon. Okay? So, yun ang nakukuha ko dito, my dear, na energy, no? Parang maski anong maging resulta niya, anong gawin nung kabilang side or yung outside na energy, makakagawa ka pa rin ng desisyon. Okay? Are you following? Okay, nakakasunod ba? Kasi ako parang ini-interpret ko na lang, my dear, yung energy, and then actually hindi ko na nasusundan kung nasaan na tayo. Okay? Let's go tayo, my dear. We have here the energy of the Hermit. Ayun, may konting sadness ako naramdaman sa energy ni Hermit. Okay? Pero ang good energy kasi si Hermit actually, para siyang nahati na energy. Para siyang good and then bad na energy. Bakit siya naging bad? Kasi pag lumalabas si Hermit sa reading, my dear, lalo na't nasa heart of the pyramid siya, my dear, posible, my dear, na meron kang mga panghihinayang or pagsisisi na maramdaman, my dear, sa second half of October. Ang kagandahan lang dun, my dear, sa Hermit is biglang nag-shift yung energy niya. Sa kabila ng parang panghihinayang or pagsisisi, my dear, ni Hermit or ikaw sa second half of October, bigla yung nag-shift, my dear, sa energy ng parang motivation. Parang namomotivate yung energy mo ulit, or marami kang nare-realize, marami kang natututunan. Kasi ang Hermit is energy of lesson learned. Ganun siya. And medyo mabilis yung kanyang transition, my dear. Kasi simula sa pag-i-emote, pag-iyak, panghihinayang, pagiging dismayado or dismayada or something, biglang mag-shift, my dear, yung energy na okay lang yon. At least alam ko na ngayon kung paano sasayaw sa tugtog. Parang ganun yung nakukuha ko dito, my dear. Na bago matapos ang second half of October, parang sasabihin mo sa sarili mo, my dear Capricorn, na at least alam ko na kung paano ka pakikitunguhan tong tao na to. Alam ko na kung ano yung lugar ko sa buhay niya. Parang ganon. O kaya alam ko na kung ano yung totoong kwento. Okay? Parang finally nare-realize mo, my dear, sa second half of October, yes, second half of October, kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay na yon. Okay? So let's go tayo, my dear Capricorn. Isang card pa tayo dito, my dear. We have here the energy of the Ace of, actually dalawa siya the Ace of Pentacles, okay? And the energy of the Justice, okay? So yes, my dear, kino-confirm nito, my dear, that possibly you will be receiving blessing, okay? Sa second half of October. Ang nakukuha ko kasi dito, my dear, is more on self-pampering. Okay? Baka yung iba talaga sa inyo is meron talaga kayong gagawin na parang ikakasaya talaga ng inyong mga puso. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Posibleng magta-travel kayo or baka
ititreat mo yung sarili mo, or dadaan ka sa beauty salon, or magkapalinis ka ng kuko, or something like that, na magpapasaya talaga sa sarili mo. May involved kasi na pera, or baka meron kang bibilihin na para sa sarili mo, yun ang nakukuha ko dito, 'di ba? To the point na nagkaroon ka siguro ng clarification over here, okay? Parang sinasabi mo dito, my dear, ay, sa sarili ko na lang gagastusin. Bakit ko gagastusin sa'yo? Sa sarili ko na lang, akin na lang. Parang ganon, okay? Sa energy ng Justice, line up na naman tayo. The Queen of Swords, the Nine of Cups, the Two of Cups, and the Justice card. Merong hindi balance na nangyayari, my dear, sa loob ng connection. Okay? Sa energy ng outside at saka ng inside energy, meron nangyayari, my dear, na hindi balance. Kaso, kahit na hindi siya balance, my dear Capricorn, nakukuha ko yung energy na parang binibigyan mo pa rin ng second chance. Pero hanggang second half of October lang. Okay? Yun ang nakukuha ko, my dear, ha? Sana. Di ba kasi may extension yan. Umaabot pa ng hanggang first 15 days of November, second half of November. Pero sa second half of October, doon ka parang, sabihin na natin, parang nag-iimbestiga. No, nag-iimbestiga ka sa katotohanan, tinitingnan mo kung ano ba talaga yung lugar mo sa isang tao, ano ba talaga yung totoong agenda niya, nandoon ka, my dear, ano ba talaga yung totoong kwento, ano ba talaga yung totoong eksena, yung parang nag-iimbestiga ka, tinitingnan mo, my dear, ano ba talaga yung nangyayari, okay? And bago matapos, my dear, yung October, I can feel na parang makakapag-decide na yung marami sa inyo kung ano yung gagawin mo doon sa isang sitwasyon. Kung paano ka sasayaw doon sa tugtog. Okay? Once again, meron mga konting pagsisisi at panghihinayang na papasok, my dear, sa second half of October. Pero pakiramdam ko mararamdaman mo yun kasi dahil nag-effort ka, nagbigay ka ng pagmamahal, nagbigay ka ng support, binigay mo yung tiwala mo. Pero finally, parang marami sa inyo magkakaroon ng acceptance na baka hindi ka naman talaga mahalaga dun sa tao na yon, or baka niloloko ka lang talaga nung tao na yon, or baka naman panakipbutas ka lang, or yung mga ganun na eksena, or kaya niya nagawa yun sa'yo, kaya kanya binackstab, or kaya kanya niloko, or kung ano man yung bagay na ginawa niya sa'yo, my dear, is because hindi siya love ng mama niya, o hindi siya binakunahan ng, di ba, hindi siya pinainom ng tiki-tiki plus for baby. Yung parang ganun na eksena, my dear Capricorn, na nakukuha ko, okay? Parang nagkakaroon ka, my dear, ng understanding sa buong senaryo. Dahil alam mo na, my dear, yung buong senaryo, naiintindihan mo na yung buong senaryo, my dear Capricorn, therefore, mas madali na lang sa'yo, my dear, na sumayaw doon sa tugtog. Okay? Alam mo na kung paano pakikibagayan. You have the energy of the Three of Swords. Okay? Nandito lang talaga siya, my dear, talaga focus, okay? Yung parang nasaktan ka or nadismaya ka, pero hindi ka kaagad gagawa ng cut-off. Okay? Posible may kinalaman sa pera, okay? Posible marami sa inyo mga my dear Capricorn na marirealize nyo or makikita nyo sa second half of October na kaya ka lang pala niya kinaibigan o kaya ka lang pala niya minahal kasi meron lang siyang intention or meron lang talaga siyang gustong makuha sa'yo. Okay? Next, ayoko naman mag-focus, my dear Capricorn, na pera lang ang gusto niya sa'yo, okay? Pero it's more on parang energy na meron lang talaga siyang agenda or meron lang talaga siyang gustong makuha sa'yo. Ganun lang. Okay? So, let's go tayo. Last two cards, my dear Capricorn. Last two cards. Okay, we have here the King of Wands and the Devil, okay? So, my dear, it's really clear. It's really clear, my dear, na parang may something nga na nangyayari. Parang may nanloloko sa'yo. Pero parang binibigyan mo siya, my dear, ng second chance. Posible may kinalaman sa usapin ng pera. Posible naman, my dear, na may energy ng cheating. Pero alam mo na to, ramdam mo na may mali, no? Parang sa second half of October, parang tinitingnan mo lang, my dear, kung magpapaliwanag ba siya, magkasabi ba siya ng totoo. Yun ang nakukuha ko, my dear, dito na energy. And bago matapos, my dear, ang second half of October, makakapag-desisyon ka na. You have here the Eight of Cups. Ayan. Ayan. Marami sa inyo, my dear, ang magpo-focus, my dear, na i-improve ang sarili mo. Tumalikod sa mga toxic na energy.
Sabihin na lang natin, my dear, sa dinami-dami ng sinabi ko, ang second half of October is more on giving a second chance. Yun na lang yun. Giving a second chance kung gusto bang linisin ng tao na yun yung pangalan niya. Energy na gusto mong malaman yung dalawang side ng kwento. Energy na makikita mo, my dear, kung ano talaga yung totoong lugar mo sa isang tao. Pero marami talaga sa inyo, my dear, ang aalis sa toxic na situation. May devil na energy ka dito. So there's a tendency, my dear, na baka merong tao na ginagamit ka lang. Okay? So my dear Capricorn, yan ang reading mo para sa yung second half of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.